Hi guys, kamusta kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. Salamat po pala sa lahat ng mga nanonood sa akin channel. At paalala lang ha, hindi lahat makaka-resonate. So take out resonate and leave what doesn't, okay? Guys, don't forget to hit like and subscribe sa ating YouTube channel. At ano nga po pala, minsan nag-upload ako sa Facebook page. Nandiyan sa description box below. Yung dalawang page dyan. Yung don't forget to follow, okay? Tingnan natin. Kanino ba tong reading na to? So, unlock the new insight. So, unlock the new insight. So, sinasabi dito, meron energy. Para ang reading na to, yung mga gusto mag-explore. And may mga may mga gagawin kayo ng person mo. Alam mo yun, may mga bago kayong idea. Siguro magbi-business kayo ng person mo. Ganyan. Ano pa natin? Para kanino ba tong reading? Para sa mga Aries. So, tingnan nyo, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. And baka din nyo is Aries. Soulmate. So, ayan, baka kadil mo na is yung soulmate mo. And, tingnan natin. And baka siya na. Para sa inyo itong mga reading. Or mga gusto makaharap na ng soulmate, ganyan. Kung ano dapat yung gawin. Kailangan yung lumabas-labas. So, tingnan natin. Ano bang overall energy? Wait lang. Overall energy ng collective. Overall energy ng collective. Too busy winning. So, sa nakikita ko dito, marami kayong trabaho, ginagawa, and mas tinutunan nyo na pansin yung career nyo, yung finances nyo, and meron dito na may pinapatunayan sa person or sa career, ganyan. Yan ang overall energy. Tingnan natin. Tingnan natin. Kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon? Okay, so meron dito mga pamilyado, nag-focus sa family, and medyo pagod na, nag-stress, nag-overthink, hindi makatulog. And sa nakita ko busy kayo sa family, sa finances nyo. Tuloy-tuloy yung daloy ng pera nyo. Maganda yung kaperahan nyo. And sa nakita ko may pag-travel, kayo ng person mo or ikaw to. Comes to money, or yung person mo magta-travel, kailangan nyo ulit mag-abroad, bumalik sa abroad para magtrabaho. And kahit ayaw ng person mo, hindi niya masabi, pero alam mo yun, napapagod din siya. Pero magtatrabaho pa rin siya para sa pamilya. Ganyan. Ayan no, pinipigilan na nga niya. Parang ayaw, alam mo, nalulungkot to. Pinipigilan niya na ayaw niya ng mag-abroad, pero kailangan. And meron dito LDR kayo ng person mo. And yung person mo, nag-aalangan na umalis kasi iiwan kayo. And meron dito na, alam mo yung pinipilit na lang para sa pamilya. Nagsiselos, ganyan. May mga insecurities. And meron ka nakikita ditong new beginning na paparating. And guys, tinan nyo, 999. Baka may gusto sabihin sa inyo sa universe. May wish fulfillment dito matutupad. Itong pinapangarap. And sa nakita ko is ano to, bagong panimula, baka magbi-business kayo. And meron dito kadil is karmic relationship. And baka nag-overthink ka sa person mo, ganyan. And nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, sa person mo. Kasi parang meron ako na sense dito na panloloko na nangyari. May mga hindi sa'yo sinasabi yung person mo. So, tingnan mo lang. Tingnan natin. Ano bang nafe-feel sa'yo ng person mo? Ay, gamit tayo ng bagong card. Anong napipil sa'yo ng person mo? Anong napipil sa'yo ng person mo? Page of Wands. So, sinasabi dito, may gustong sabihin sa'yo yung person mo. May mga pinaplano siya, pero hindi pa siya ganun kalaking plano.
And siguro nga itong person mo may opportunity kinuha abroad, or mas may may mas opportunity na paparating sa kanya. Tingnan natin ano na-feel niya. Okay, so nakikita ko masaya naman siya sa'yo, and gusto kanyang makasama palagi, and alam mo yung kahit napagod na pagod siya sa life, kumbaga kahit may opportunity siya sa trabaho, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Meron ako nakikita dito ng celebration, baka may mapapalapit na birthday, anniversary, ganyan. So magse-celebrate kayo. And ayan so sinasabi dito kasi baka may nag-away kayo, may mga diskusyonan, may mga disagreements, may arguments na nangyari, and hindi kayo nagkaintindihan. And yung person mo hindi masaya sa nangyari na ganun. Malungkot siya actually. And sa nakikita ko, itong person mo, ang dami kasi niyang kailangan pagdesisyonan, pagtuunan ng pansin. And sa nakikita ko is, nakikita ka niya asawa na parang ang daming ganap sa buhay. And so, nafe-feel niya is, alam mo yung gusto niyang, may mga pinigpigilan siyang gawin, magalit, ganyan, kasi alam niya busy ka. And sa nakikita ko, nagdadalawang isip na to dahil siguro sa araw-araw na nangyayari, parang nagiging routine na lang, ganyan. Pero nilalakasan niya yung loob niya. And sa nakita ko gagawin to lahat. Hindi siya natatakot. Confident itong person mo. Itong taong to. Confident siya sa sarili niya. And sa nakita ko, kahit anong gawin mo sa kanya, ipaglalaban ka niya. Ayan Pero sa nakita ko, ang na-feel niya is, alam mo may mga tinatago ka sa kanya, hindi ka sinasabi sa kanya. And sa nakita ko, ang gusto naman niya, magbigayan kayo. So, kung ano ibigay niya, yun din bibigay. Maging fair kayo sa isa't isa. And sa nakita ko, ano naman tong person mo, marunong makipag-compromise. Gusto niya mag-compromise kayo kasi baka hindi ka nakikipag-compromise. And nakikita ko na gusto niyang i-clear lahat ng, siguro mag-uusap kayo, gusto niya mag-usap kayo. Nakikita ko na mahal ka niya. And gusto niya na magkaroon ng new beginning sa inyo. Matapos man yan or ituloy niyo. Alam mo yun. So, tingnan natin. Ano naman ang nafe-feel mo sa person mo? Ano nafe-feel mo sa person mo? Okay, so ikaw, pabebe, alam mo, hayakay ka lang sa buhay, parang deadma ka, ganyan. And sa nakita ko, parang gusto mo ng bagong buhay. And ikaw, deadma mo siya. Nagpo-focus ka sa finances mo, sa kaperahan mo. Like, sinasabi mo, bahala ka dyan. Alam mo yung nagiging dominante ka, ganyan. Pinipigilan mo. Pero itong taong to nagiging emotional kahit hindi siya emotional. Mahal ka niya Alam mo, inaantay ka lang nito. Mahal ka niya and iniisip-isip ka. And sa nakikita ko, ikaw, alam mo, kaya ka nagpapabebe kasi alam mong mahal ka niya. And sa nakikita ko, meron din someone dito na alam mo na nag-iisip sa'yo, nagkakagusto sa'yo, nasa malayo. Kasabi ko lang So, baka nasa ibang parte ng mundo yan. LDR kayo. And sa nakikita ko, parang dumating sa point na gusto mong tapusin itong sa inyo ng person mo. Bakit ka ganyan? So, ayan. And sa nakikita ko, alam mo yung happy-go-lucky ka lang. So, natutoxican ka dito sa person mo. Parang nakikita mo na nakakasakal siya, naging possessive, obsessive, ganyan. Pero ikaw, alam mo sa sarili mo na maraming nagkakagusto sa'yo. And gusto mo rin naman na magkaayos kayo, na maging successful yung relationship mo, yun, dalawa. And pinag-aaralan mo actually yung connection nyo. And siguro, may mga gusto ka sabihin sa kanya, gusto mong i-message pero hindi mo tinutuloy, ganun. Ayan, so, ikaw kasi binabalanse mo yung mga bagay-bagay dito sa inyo ng person mo. Hindi ka nagiging emotional, which is good. And nakikita ko dito, nakikita mo yung person mo na mapasensyoso, at ikaw din, kailangan mo maging patient sa connection nyo. And ayan, ang dami mo kailangan pagdesisyonan sa buhay. Ayan parang nagiging stuck ka dito sa connection ng person mo and hindi nagiging healthy sa'yo. And may mga kailangan kang balansehin.
may mga nakikita ako itong paperworks na kailangan yung asikasuhin. Tingnan pa natin ano ba ang ikot sa love life. Energy ng connection yun ng person mo. Sipin, nosy, spreading rumors, gossiping. So, sinasabi dito na baka nasichismis kayo or itong person mo, pinagsasabi yung problema nyo or ikaw, which is hindi dapat. Sabihan mo yan. So, ayun yung nakikita ko. Tingnan natin. Kailangan nyo mag-uusap. Kailangan nyo maging clear sa lahat ng bagay. Tingnan natin. Blockages ng connection nyo. Ano ba ang blockages ng connection nyo? Blockages. Honey, you're not on clearance. Stop lowering your price tags for discount. So, sinasabi dito, alam mo nga, meron ka nagpapabebe, pero okay rin magpabebe ka. Kung nag-away kayo, wag kang babati agad. So, tingnan mo yung dignity mo, yung worthy mo, and self-value. So, nakikita ko dito, ito yung blockages sa connection nyo. Hindi nyo nakikita yung dignidad nyo, worth nyo, and value nyo. Hindi lang ikaw, ito yung person mo. So, dahil hindi porket mahal mo is magpapakanda, crazy ka na. Hindi yun dapat. Okay? Tingnan natin, ano ba ang advice ni universe? Ano bang message dito sa connection ng person mo? Release. Ayan o. Release the burdens of the past. Let love fly free. So, sinasabi dito, i-release nyo na yung past and yung negativity para mas maging harmonious yung relationship nyo, yung connection nyo. I-release nyo na yung mga mabibigat na dinadala ninyo. Alam nyo yun. Okay, tingnan natin. Ano ba ang outcome nitong connection nyo? Outcome ng connection nyo. Page of Pentacles. So, see? So, may opportunity na yung relationship nyo kayong dalawa na ayusin yung pag-usapan nyo yung mga problema nyo, yung connection nyo, and sa money, mapag-usapan nyo. And sa nafe-feel ko kasi nagkaroon kayo ng problema sa pera, and siguro sa nagsumbatan, ganyan, or may misunderstanding pagdating sa pera. Four of Swords. So, kailangan nyo muna ipahinga yung mga sarili nyo, yung mga utak nyo, yung katawan ninyo. Baka parehas kayong pagod ng person mo. Ayan, no? Ay, ang dami. Sige, ayan. So, meron dito mag-iisip-isip, magpapahinga ang puso, ganyan. And, sa nakita ko, mas magiging seloso yung person mo at ikaw. Kailangan nyo maging patient sa isa't isa. Yun yung nakikita ko. And itong person mo, gagawin naman niya lahat para sa'yo eh. Pero, kailangan mo din siya intindihin. Kailangan nyo maging understanding sa isa't isa. Kailangan nyo maging pasensyoso. Okay? Kung yan na talaga ang para sa inyo. Kailangan nyo din mag-ipon. Huwag nyo iisipin yung ibang tao. Palagi nyo isipin yung sarili ninyo. Kasi paano na lang pag wala kayo, diba? Yan pa natin. The Hierophant. So, meron ako nakikita ditong wedding bells. So, baka magpakasal na kayo ng person nyo. Ganyan. Makapag-usapan nyo, ganyan. May balak yung person mo na pakasalan ka. Ayan no, mahal na mahal ka nito. Sobrang ibibigay niya sa'yo lahat. Pure, sobrang pure ng pagmamahal niya. Yung parang, kumbaga, unconditional yung pagmamahal sa ng person mo. So, maswerte ka. Pero, syempre, huwag kang mapapalunod sa ganun. Four of Wands. So, ayan. May celebration na nakikita. Baka may surprise yung person mo. Alam mo yun. And, may ibibigay sa'yo. Or magsa-celebrate kayo. Baka nga may anniversary or birthday dito na magaganap. So, ayan yung nakikita ko na outcome. Tingnan pa natin. Ano pa ang love message ni universe sa inyo? Ano pa ang advice sa inyo ni universe? Guys, kung gusto niyo mag-private
reading, message lang ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below. Follow niyo yung Facebook ko kasi minsan nag-upload ako doon. Actually, mga clips lang. Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. So, sinasabi dito, siguro may mga takot kayo, agam-agam. Mag-ano kayo, magtiwala kayo sa person mo. Pero syempre, tingnan nyo, pag-aralan nyo. And huwag kayo matakot kasi, alam mo yun yung also naging blockages ng connection nyo. And, siguro may mga natatakot kayong sabihin sa person nyo. Huwag kayo matakot, pag-usapan nyo, makipag-communicate kayo sa isa't isa. Kasi yun yung kailangan nyo. Kailangan nyo maging honest, open, and communicative. Okay, so tingnan natin ano ba ang message sa'yo ng person mo. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo. It makes me happy to see you thriving even though it's without me. So, meron nga dito nagtampo. So, pinabayaan mo siya. Nagpakabisi ka sa trabaho or nag-travel, ganyan. And sa nakikita naman niya, natutuwa siya na kahit, alam niya na independent ka. Alam mo yung kaya mo. Kaya siya natutuwa sa'yo kasi alam niya kaya mo yung sarili mo. Ganun. Ganyan. So, mas lalo siyang bumibilib sa'yo na hindi ka mahina. Tingnan ba natin. Message ng person mo. I feel empty without you. Ayan, so sa nakikita ko, malungkot itong taong to. Malungkot siya, nawala ka. Makipagbati ka na kasi. Nalulungkot siya. I'm afraid you will forget about me, but I wouldn't blame you. So, ayan, natatakot siya na umalis ka, na kalimutan mo siya, na mawala ka sa buhay niya. Yun, takot tong taong tumawala ka. Actually. Ayan ang gusto niya sabihin sa'yo. Ayaw niyang lumayo ka, ayaw niyang mawala ka. Sana all. So, tingnan natin, ano ba ang life advice? Sa career, in general, yung mga pinagdadaanan dito. Wish granted. The outcome may not be exactly what you want, but it is what you need. So, ayan. So, sinasabi dito na kung sino yung mga dinadasal kayo when it comes to career, sa life, sa family, sa relationship, tutuparin niya ng itaas ng universe. Pero hindi sa paraang gusto mo, pero sa paraang kailangan mo. Baka may kailangan kang matutunan, may mga kailangan mangyari sa mga tao sa paligid mo. Alam mo yun? It's not all about you. So, ma-appreciate mo kung ano man yung nandyan. At, yun yung kailangan mangyari. Everything happens for a reason. Tingnan natin. Ano pa ang paparating sa yung breakthrough. Keep going. So, ayan. Magpatuloy ka lang. Huwag kang susuko. Kahit ang dami mong pinagdadaanan sa life, mabigat man yan. At darating ka rin kung saan ka man naroroon. Ayan. So, tingnan natin ang lucky number. Bigyan natin kayo ng lucky number. Lucky number. Trust. 232. Trust in yourself and in the universe. Have faith in the divine plan and trust that everything is unfolding as it should. So, see, magtiwala ka lang. Kung ano man yung ginagawa ng universe, have faith sa divine plan, sa divine justice, lahat. Magtiwala ka lang. As long as wala kang ginagawang masama, pure yung heart mo, yung intentions mo sa nakapaligid sa'yo, sa lahat ng bagay, hindi ka papabayaan ng universe. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. So, ayun lang guys. Bukas ulit. Maraming salamat po.